Ang pastol po, meron siyang tupa. May kanya-kanya silang tupa. At ang pastol, alam niyo po, sa sobrang dikit nila o closeness nila dun sa kanilang mga tupa, binibigyan niya ng mga pangalan ito. So nakakatuwa, tayo ay hinalin tulad ni Jesus sa mga tupa niya. So tayo, kilala pala tayo ni Jesus. So imposibleng hindi natin siya kilala. Pero paano natin siya makikilala kung hindi natin kilala ang kanyang tinig o ang kanyang boses? So sabi nga ni Jesus, nakikinig daw ang kanyang tupa sa kanya. Pagka tinawag yung kanyang tupa, susunod. At dito matutunghayan natin sa istorya na si Jesus ang aking pastol, malalaman natin na tayo pala ay dapat makinig dahil ang ating pastol ay si Jesus. So ang pakikinggan natin sa ngayon ay ang salita ni Jesus. At sa mga susunod na araw at sa mga nakalipas na araw, si Jesus naman talaga pinakikinggan natin. That only proves na si Jesus ang ating pastol dahil kilala niya tayo at kilala natin ang kanyang tinig. Akit natin sa langit, tatawagin tayo ng ating pastol ni Jesus. So ang bawat tupa ay may pangalan. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. So doon pala sa kulungan ng mga tupa, meron ding mga tulisan. Ninanakaw yung mga tupa. May mga ganyan palang mga pangyayari, mga umaakyat sa bakod. So mga magnanakaw yan. So yan pala, iingatan natin yan dahil sinasabi na ni Jesus na sa ating mga tupa may mga ganyang klaseng mga magnanakaw umaakyat. Hindi daw dumadaan sa pintuan at magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Makikita nyo, may nagbabantay pala dun sa kanilang kwadra o kulungan, maliban dun sa pastol. So kasi po, may mga kwadra nung araw, for rent, na yung mga tupa, pwede mong papasukin dun sa kwadra nila, okay, dun sa kanilang kulungan, may nagbabantay. So, katulad dito, sinasabi ni Jesus, pinapapasok siya ng bantay. So, may bantay. At pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. So, makita natin may bantay dun sa kulungan, pero merong pastol. At yung pastol, yung tignan nyo, kilala daw ng pastol yung bawat isa at merong mga pangalan. Kaya makikita natin, very close yung pastol tsaka yung mga tupa. At yung mga tupa rin, kilala nila yung pastol nila. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. So ultimo may yung mga tupa, alam nila yung tinig ng pastol nila, hindi sila nakikinig kung kanino man. Talagang yung pastol lang, tinig lang ng pastol ang kilala nila. So yun, ang ganda, ang ganda ng illustration ni Jesus sa atin. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit, hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Alam niyo po, ganito po yan. Yung kanilang pastulan, ay yung kanilang kwadra, yung kanilang kulungan, meron pong pintuan. Pero yung pintuan na yun, nakikita nyo dun sa ating drawing, na ultimo yung pastol, siya po yung pintuan. Ito yung sinasabi ni Jesus. Siya yung nakabantay dun sa pintuan. Kung kanila yung kwadra, kung saan pinapapasok yung mga tupa niya, siya mismo. Isipin nyo kung gaano niya kamahal yung kanyang mga tupa.
walang pintuan. Siya mismo ang pintuan ng kwadra nung bahay ng mga tupa. Kaya sabi ni Jesus, ako ang pintuan. I am the door, sabi niya. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. So, tayo, katulad natin, pumasok tayo sa ganitong pag-aaral ng salita ni Jesus. Maliligtas daw tayo, sabi ni Jesus. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Totoo po yan. Pagka nakilala natin si Jesus, lalo na inalam natin ang kanyang salita, ayan po, makakapasok tayo dun sa kanyang pastulan o kanyang kulungan. At si Jesus ang ating pastor. Pero magtataka ka, sino pang kausap ni Jesus dito? Kasi po, di ba dati yung huli nating Bible study, yung bulag sa katotohanan. Tignan natin, kasi po ang mga kausap niya dito, yung ulit, alam niya yung mga taong yan, mga Pariseyo, mga Sadducees, mga Pharisees, mga nakatutok lagi yan sa mga katuruan ni Jesus. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Talagang pinariringganan ni Jesus tong mga tituladong to. Pumatay at manira. Yan daw. Dumarating ang mga magnanakaw to kill, steal, and destroy. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Totoo po, nakita nyo, I am the door, talagang siya yung nakabantay doon. At lahat ng mga magnanakaw, tinitignan niya yan. Iniingatan tayo para hindi tayo mawala sa piling ni Jesus. Kaya yung salita niya, yan po ang magbibigay sa atin ng seguridad, yung salita ni Jesus. So malalaman natin kung salita ni Jesus. Ultimo sa Biblia po, diyan natin malalaman kung salita ni Jesus o hindi salita ni Jesus. Kaya ang pinag-aaralan po natin dito, mostly yung salita lamang ni Jesus. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa hindi sa pastol at hindi kanya ang mga ito. So meron palang mga upahan. Siguro pagka wala yung pastol, kuha ka nga ng namamastol dyan, upahan natin, bayaran natin. Pero ganitong klase yung mga ugali nila. Iniiwan nila ang mga tupa, palibhasa hindi siya pastol at hindi niya kanya ang mga ito. So parang wala sa puso yung kanyang ginagawa. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. So ayan na yung mga asong gubat. Sino kaya itong mga asong gubat na to na tinutukoy ni Jesus? Tumatakas siya, palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. So makikita natin, walang malasakit sa mga tupa, yung mga upahan lang. Ako nga ang mabuting pastol. Paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa. Paulit-ulit sinasabi ni Jesus na kilala niya tayo, kilala niya ang mga tupa niya. At ako na may kilala nila. Totoo po yan. Kilalanin natin si Jesus sa kanyang mga kwento at sa kanyang mga katuruan. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang pastol. So, nakakatuwa, talagang pagsasama-samahin tayo ni Jesus at magkakaroon daw ng isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Ano ibig sabihin nun? Minamahal daw siya ng Ama sa kanyang ginagawa sa paghahanap sa atin. Yun po ang gustong sabihin ni Jesus. Sa paglilikom niya sa atin, paggagather niya sa atin, ay minamahal siya ng Ama. So ibig sabihin, ang Ama at si Jesus nag-usap at pinababa si Jesus dito sa lupa para kunin niya ang kanyang mga tupa. Tayo po yun. Yun lang po ang mga kukunin ni Jesus. So natutuwa daw ang Ama sa kanya, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Ano ibig sabihin nun? Totoo po, ang buhay ni Jesus nung nagpunta siya rito, in danger talaga. Inaalay niya talaga ang buhay niya para sa atin. Pero
wala hong kayang pumatay kay Jesus. Kaya sabi niya, ang buhay ko upang ito'y kunin kong muli. Madali niyang ibinibigay niya ang kanyang spirito sa Ama at madali niyang sabihin sa kanyang Ama, kukunin ko po ulit at babalik ako. Di ba ganun nga ang nangyari kay Jesus kung siya'y napako? Hindi po siya napatay ng mga Romano. Ibinigay niya yung kanyang spirit. Binigay niya yung kaluluwa niya sa Ama. Father, into your hands I give you my spirit. Yun po yun yung kaluluwa ni Jesus. Hindi sa pinatay ng tao o ng mga Romano o ng mga Hudyo. Ganyan po yan. Ang aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. So, binigay niya ito sa Ama. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. So, yun ang sinasabi niya. Ibibigay ko ang aking buhay at kukunin kong muli. Nung bumalik si Jesus, kinuha niya ulit yung buhay niya, yung kanyang spirito. At siya ay nakitang muli sa kanyang mga disipulo. Yun po yun. Dahil sa mga pananalitang ito, nagkabahabahagi muli ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsalita. Sinasapian siya ng demonyo. Nababaliw siya. Tingnan nyo. O nga naman, kung kayo yung nandun, parang sinasabi niya na siya tigapagligtas, bigla siyang mag-a-appear na lang. Sino ka? Hindi ka namang namin kilala. So, parang lumalabas, parang sinasabi na, sinasapian siya ng demonyo, nababaliw siya. Pero ano sabi nung iba? Bakit kayo nakikinig sa kanya? Talagang meron talagang division na nangyari. Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganoon ng isang sinasapian ng demonyo. So meron talagang pa lang. Dito pa lang makikita natin sa mga Hudyo. Merong sumasang-ayon kay Jesus, merong mga tumututol. Katulad nito, sabi niya, hindi makakapagsalita ng ganoon ng isang sinasapian ng demonyo. So siya, naniniwala siya kay Jesus. Hindi siya naniniwala na si Jesus ay sinasapian ng demonyo. Kasi yung mga katuruan ni Jesus, nagbibigay ng kalayaan sa kanilang mga puso at kaluluwa. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? O isipin nyo, no, yung last Bible study natin, first time pa lang nagkaroon ng ganung sitwasyon na si Jesus ay nakapagpagaling ng bulag. Ultimo ng Old Testament, wala pa lang ganun. So dito, nakita nila, na-witness nila, may bulag. Yung nakatambay dyan maghapon at namamalimos, ay ba'y pinadilat niya ang mata at nakakita ng muli. Tapos sasabihin nyo, siya ay sa demonyo. Hindi ako naniniwala. Taglamig na noon at salukuyang pinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, yan ang nangyari ngayon. Alam niyo po, meron na naman silang pista. Itong pista nito, yung pagtatalaga o dedication of the temple. Ito po yung kasi nasakop sila muli. Tapos binastos-bastos yung kanilang templo. Nag-aalay doon ng kung ano-ano at nagkaroon sila mga Diyos-Diyosan doon, yung mga sumakop sa mga Hudyo. Pero muli, binalik sa kanila ng ating Ama. At tuwan-tuwa sila dahil doon po nakuha nila muli ang templo. At meron silang isang araw na wala silang oil na panggawa ng apoy. Kung tutusin, saglit lang yun. Pero yung apoy na yun, tumagal. Para magliyab doon sa loob ng templo at makapag-alay sila ng apoy. Kaya po yun ang tinutukoy ni Jesus na, I am the light. Yan po yun, ako ang ilaw. Kaya yung ilaw na yun, ang representation ni Jesus. Ang sabi ng isa, hanggang kailan mo kami paghihintayin? Sabi kay Jesus, kung ikaw nga ang Kristo o mensahero, ibig sabihin po ng Kristo, messenger ng ating Ama, yun po ang ibig sabihin. No? Kaya yung iba, Christ, messenger, parang hindi ko gustong pakinggan ang Christ. Mas maganda, tawagin na lang natin Jesus, di ba? Parang sinasabi, oy, mensahero. Parang gano'n, messenger ka. Yun po ang ibig sabihin ng Kristo. So, mensahero ng ating Ama. Ulitin ko, hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo ng
maliwanag. Sabi ngayon ng tao kay Jesus. Sumagot si Jesus, sinasabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Marami talagang hindi naniniwala eh. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Diretso, sinabi ni Jesus sa kausap niya. Hindi ko kayo tupa. Hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Nakakatuwa pareho sila ng pakay ng Ama. Kaya sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Yan po yan ang ibig sabihin. Isa ang kanilang layunin. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Ayan na yung mga mababangis na aso, mga kambing na hindi tupa ni Jesus. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y iyong babatuhin? O nga naman, sa dami na ng miracle na ginawa ni Jesus, kailan lang nga nakita nila, na-witness nilang lahat, yung kanilang kapitbahay na bulag, na simulat sa pulpi ng anak, nakakita. Ngayon, galit na galit pa sila, babatuhin na naman si Jesus. So, eto nangyari. Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kung hindi dahil sa paglalapastangan mo sa Diyos. Bakit? Sinasabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa eh. Yan ang isang dahilan kung bakit napako si Jesus. Blasphemy sa kanila yon. Huwag mong ipareho ang sarili mo o ipantay mo ang sarili mo sa Diyos. Sapagkat ipinapantay mo ang inyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Talagang hindi nila maintindihan, masakit sa ulo nila. Well, kung tayo rin, medyo mag-iisip tayo. Kasi batas nila yan na ang mga tao, hindi mo pwede ipantay ang sarili mo sa Diyos. Pero si Jesus, nagpapakilala siya. Ako at ang Ama ay iisa. So dito naman, makikita naman natin maniniwala tayo dito kay Jesus Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa iyong kautusan? Sinasabi ko, mga Diyos kayo. Yan po ay nasusulat sa Old Testament na sinabi, tayo ay Diyos. Bakit? Pag anak tayo ng Diyos, Diyos din tayo. Parang yan po ang gustong sabihin diyan. Tinawag ng Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? So pinaliwanag ni Jesus, pinadala ako ng Diyos Tapos sasabihin nyo, nilalapastangan ko ang Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyong maniwala sa akin, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama. Mainit-init na yung usapan. Pero talaga kung naniniwala tayo kay Jesus sa kanyang mga katuruan, talaga maniniwala tayo. Oo nga, iba katuruan ito, talagang anak to ng Diyos. Iisa sila ng ating Ama sa langit. Kaya tinangkala naman nilang dakpin si Jesus. Ayan, dadakipin na naman. Ngunit natakasan niya sila. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbabautismuhan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. So doon pa, buti pa ron, maraming lumapit sa kanya.
Sinabi nila, walang ginawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. So, dun pala, walang miracle na ginawa si John the Baptist. Pinakilala niya lang si Jesus. So, pero ang sinasabi nitong mga tao, pero itong pinakilala niya, totoo nga itong mga pinakilala niya, na itong taong to, ito yung pinakilala niya. At doon maraming sumampalataya kay Jesus. No? Pero doon sa Jerusalem, walang gustong makakilala kay Jesus at tumanggap sa Kanya. Message. Ang sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Ang ibig sabihin po niyan, ang ating Ama ang naglapit sa atin kay Jesus dahil iisa lamang ang kanilang layunin. Ito ay upang marinig natin ang mensahe ng Ama na dinala ni Jesus. Kaya sa tinawag na Kristo o tinatawag na messenger. Messenger of our Father. So nakakatuwa, no? Yan po ang pakay ng ating Ama at saka ni Jesus. Kaya sila ay iisa. Kilala tayo ng ating pastol na si Jesus. At tayo ang kanyang tupa na sumusunod sa Kanya dahil alam natin ang Kanyang tinig at ang Kanyang mga katuruan. Pasalamat at nag-aaral tayo ngayon ng Kanyang salita, ang mga katuruan niya, ang Kanyang mga pinapaliwanag na siya ay pinadala ng Ama. So dito natin makikita sa pag-aaral natin ng mga kwento at katuruan ni Jesus. Iniingatan at inilalayo tayo sa mga taong nanliligaw sa kanilang mga maling katuruan na nagpapabigat sa ating buhay. Saan po natin makukuha yung mga taong yan na ininalayo tayo ni Jesus sa mga nanliligaw? To tell you honestly, sa church po, ilang churches na napuntahan namin, talagang hindi po tinuturo si Jesus. Ang tinuturo, maya't maya, sino? Si Apostol Pablo. Kaya ang labas ng dila natin, puro verses coming from the epistles of Paul, mga katuruan ni Paul. Hindi ko po sinisisi si Paul. Maganda po yung mga katuruan ni Paul. Pero, si Jesus po ang ating pastol, hindi si Apostol Pablo. Dahil si Apostol Pablo, kinikilala niya na pastol niya rin si Jesus. Kaya lang, ang nangyayari sa tuwa ng mga tao, ay ang ganda ng sinabi ni Paul, and even the preachers, maya't maya, according to the epistles of Paul in Corinthians, Ephesians, Thessalonians, di ba po, yan lagi-lagi natin naririnig, pero hindi natin nakikilala ang tinig ni Jesus. Tinig ni Apostol Pablo yun na sinasabi niya na maganda ang katuruan ni Jesus. Kaya po dito sa ating Bible study, pasensya na po, talagang Jesus only po tayo. Iniingatan at inilalayo tayo sa mga taong nanliligaw sa kanilang mga maling katuruan na nagpapabigat sa ating buhay. Maraming mga churches, pabigat Oy, kailangan mag-tithes kayo, kailangan magbigay kayo rito, kailangan 10%. Nung araw pa po ang tithes. Syempre, magbabayad ng pastor. May sweldo yan. O syempre, yung mga servant. Until now, servant pa rin. So, yung renta pa, magbabayad ng renta, kaya kailangan mag-tithes. Pero kung tutusin po, ang tithes ay wala na, inalis na po ni Jesus yan. Yung batas na yan ay batas po doon sa templo. Dahil yung tithes na yan, kailangan po talaga yan, yung pera na yan. Dahil yan ay ibinibigay din nila sa mga taong mahihirap. So happened, itong bulag nga inalis nila, di ba? Inalis nila sa templo. So, hindi na nila bibigyan ng pera. Ganun po yan. So, pasensya na po. Marami na akong sinabihan ng pastor, diretso. Sinabi ko, Victory pa yun, Mega Church, Victory Christian Fellowship. Sabi ko, pakilala niyo po si Jesus. Darating na si Jesus. Hindi namin kilala. Ito po, mga tupa kami ni Jesus. Hindi namin nakikilala ang tinig ni Jesus. After few years, umalis siya sa, hindi ko alam kung ilang taon siya, umalis siya sa Victory Christian Fellowship, yung pastor. Nagtayo siya ng sarili niyang church. Ayun, maya ang tinuturo niya na si Jesu Kristo at kanyang mga katuruan. Maraming salamat naman. 'Di ba? Dahil
tupa pala siya. Nakain niya ang salita ni Jesus. Sa application, ako pala isang tupa ni Jesus. Kaya pananatilihin kong magbasa at makinig sa salita lamang ni Jesus upang hindi ako malinlang at mailigaw ng iba't ibang katuruan. Yan po ang application. Gawin po natin sa ating buhay yan. Mayat maya, magbasa tayo. Mayat maya, makinig tayo ng salita lamang ni Jesus. Maililigaw tayo. Ultimo yung mga mega churches. Nakakaawa. Na pagdating ng araw, makikita natin sa langit, sa impyerno pala punta nitong church na to. Bakit? Hindi pala itinuturo ang salita ni Jesus. Makikita nyo, puro katalinuhan lang nila. Papakita ng mga points. Alam niyo ba kung paano maging masaya? Number 1, kailangan lagi ka nakangiti. Number 2, kailangan lagi ka nagbibigay. Ay, naku naman. Hindi naman katuruan ni Jesus yan. Pampabigat yan sa buhay natin. Kaya yung mga katuruan ni Jesus, yan lang po ang magbibigay ng kagaangan sa buhay natin. Yan po ang application. Pero may tanong po ako. Paano po natin masasabi na si Jesus ang aking pastol? Ito ang karakter ni Jesus. Hinahalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang pastol na inaalay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Totoo, di ba? Hinalin tulad niya ang sarili niya sa isang pastol para sa kanyang tupa. Iniingatan niya ang kanyang mga tupas sa mga magnanakaw o nagtuturo ng maling katuruan. At number 3, kilala niya ako dahil ako ay isa ring tupa niya o tupa ni Jesus. Ako ay tupa na hinatid ng ating Ama kay Jesus. Simula ngayon ay pananatilihin kong makinig at alamin ang kanyang mga salita. Bakit po? Ako ay tupa na hinatid ng ating Ama kay Jesus. Di ba po, sabi po ni Jesus, ang Ama ang nagdadala ng tupa sa Kanya. So tayo po, ganun din. Napunta tayo sa ganitong sitwasyon para makilala natin si Jesus. Ang Ama pala natin ang naghahatid sa atin kay Jesus. Kaya pala sila naging ako at ang Ama ay iisa. Yun ang sinabi ni Jesus dahil talagang tulong sila. Ang pakay nila ay iisa. Hahanapin ng Ama kung sino yung kanyang tupa at dadalhin niya kay Jesus para matuto. Maraming salamat po sa ating lahat sa pakikinig at alam ko natutuwa ang ating Ama at si Jesus na nakikinig tayo ng kanyang salita.